Hey yo, what's up sa inyo dyan mga kapatid? Nagbabalik reaction video na naman tayo sa araw na ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dexter Braganza. Mula kay Lolo Kakoy, ang propesiya ng pinakamalakas na kulog at kidlat. Ano kaya itong propesiya ng pinakamalakas na kulog at kidlat ng sinasabi sa Biblia? Kung bago ka pa lang sa channel at trip mo ang ganitong channel ni Lolo Kakoy, ay mag-subscribe ka na. At huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload niya. At huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click mo, at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong reaction video na i-upload ko araw-araw. Kung trip mo ang mga ganitong klaseng content ni Lolo Kakoy mga kapatid, ay i-click nyo lang ang link video dito sa ibaba ng description box. Okay, so wag na nating patagalin to mga kapatid, sabay-sabay na nating panoorin to. Simulan na natin. Ang propesiya ng pinakamalakas na kulog at kidlat na mangyayari sa sanlibutan. Alamin natin ang buong katotohanan tungkol sa pinakamalakas na kulog at kidlat na mangyayari sa sanlibutan. Marami sa atin ang naniniwala na ang kulog at kidlat ay likha lamang ng mainit at malamig na hangin na nagbanggaan sa ibabaw ng ulap. Kaya naglikha ito ng matinding tunog o kulog na may kasamang malakas na kidlat. Ito'y ayon na rin sa mga pag-aaral ng mga sayantipiko. Yun ang paniniwala nila. Dahil hindi rin naman sila naniniwala na mayroong Diyos. Yung tao nga ang paniniwala nila ay galing sa unggoy. Ito ang isang kamalian patuloy nilang ipinaglalaban. Ang paninindigan ng mga scientist ay ganito: anything that you cannot touch or see does not exist. Ibig sabihin, lahat ng bagay na hindi natin nakikita at nahawakan ay hindi daw totoo o hindi umiiral. Kaya hindi naniniwala ang mga scientist na mayroong Diyos. Sabi ng mga scientist, common sense na daw yun, na kapag ang bagay ay hindi mo nakikita at nahahawakan, yun ay hindi totoo. Yung common sense ay hindi rin naman yun nakikita at nahahawakan. Pero bakit sila naniniwala sa common sense? Ibig sabihin, sila ang walang common sense. Okay, no? Balik tayo sa ating pinag-uusapan. Ito ang katotohanan na nakasulat sa Biblia patungkol sa mga kulog at kidlat. Mababasa natin sa Job chapter 37 verse 2 to 5. At ganito ang nakasulat: pakinggan ninyo ang tinig ng Diyos. Mula sa bibig niya nanggagaling ang kulog. Ang kidlat ay kanyang pinagubuhit sa kalamitan. Mula sa isang panig ng daigdig hanggang sa kasulok-sulukan. Tinig niya'y umuugong, parang dagundong ng kulog. Ang pagguhit ng kidlat ay hindi malagot-lagot. Sa isang salita niya'y may nangyayaring kababalaghan, kahangahangang bagay na di natin mauunawaan. Ibig sabihin, laging pinaparamdam ng Diyos ang kanyang presensya sa pamamagitan ng mga kulog at kidlat. Minsan, ipinapahiwatig ng Diyos ang kanyang galit sa atin
sa pamamagitan ng malalakas na kulog at kidlat. Well, ako mga kapatid, naniniwala talaga ako na hindi naman talaga lahat sa klima ng galing yung pagsalubong na malamig at mainit na klima, yung pagbuo ng kulog at kidlat. Kasi itong ating Panginoong Diyos na itong ang nakita ang kanyang trono, to buong niya, sa buong trono niya, sa palibot niya ay merong mga nakaguhit-guhit na mga kulog at kidlat. So siya ang Diyos ng kidlat, ang ating Diyos Ama. So merong sabi na sa langit daw, hindi meron maraming daw Diyos, merong Diyos ng tubig, Diyos ng kidlat, Diyos ng apoy. Pero hindi, isa lang ang makapangyarihan ng ating Diyos Ama, kasi siya lang ang lumikha ng mundo, siya lang ang may control lahat ng nangyayari dito sa mundo, itong bagyo, lindol, itong mga pinakamalakas na kidlat. Kasi ako nung una mga kapatid, grabe sobrang talaga yung pinakamalakas talaga na kulog at kidlat na nangyari dito sa amin. Sobrang takot talaga ako sa hindi ako makatulog gabi hating gabi yun. So para ka talagang tatamaan para talagang nagagalit ang Diyos sa iyo So ganyan, para talagang tamaan ang inyong balay sa pinakamalakas na kulog at kidlat. So buti na lang na ako ang pinaka epektibo na ginawa ko ay magdasal. So sinabi ko na sana humupa na ang kidlat. Sana mawala na po ang kidlat. Patawarin niyo po kami sa aking mga kasalanan. No, Diyos Ama. So ganyan ang ginawa ko. Tapos yung yung panguntra daw diyan sa mga kidlat ay suka daw. So yung kwarto mo ay wiwisi-wisikan mo ng suka, tapos yung noo mo dito sign of cross, suka sa dito, tapos dito medyo liliguin liliguin mo ang yung katawan sa suka, pero kunti lang, hindi talaga na ililigo mo lahat ng suka sa iyong katawan. Yung mawisik-wisikan lang ang ang katawan mo ng suka. So kapag kapag kumikidlat ng napakalakas, ang importanteng gawin diyan ay magtago sa sa bahay. So magtago ka sa bahay. So iwasan mo ang pag-open ng cellphone, yung mga madaling dakpin ng kidlat, yung mga kutsilyo, yung matatalim na bagay, yung mga importante yung salamin. So ikulob mo yung salamin, yung mga kutsilyo na matatalim, tatabunan mo diyan yung TV, yung cellphone. Ayan. Tapos ang ilaw ay papatayin mo ang ilaw sa loob ng iyong kwarto, kasi may posibilidad na dadakpin niya ng pinakamalakas na kidlat. Mababasa natin sa Exodo chapter 20 verse 18 to 19, at ganito ang nakasulat: Naninig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog at tunog ng trumpeta, at makita ang kidlat at ang usok sa bundok. Nanatili silang nakatayo sa malayo. Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, "Ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag na ang Diyos at baka kami mamatay." Maging sa panahon natin ngayon, wala pang tao ang hindi nanginig sa takot kapag bigla na lang nagkaroon ng malakas na kulog at kidlat, lalo na sa katanghaliang tapat. At ang tunay na dahilan ng kulog at kidlat
Ayon sa Biblia, ito'y dahil sa inihagis ng anghel ang insenso na puno ng apoy sa lupa. Ganito ang ating mababasa sa Revelation chapter 8 verse 5. Pagkatapos, kinuha ng anghel ang sunugan ng insenso. Pinuno ito ng apoy mula sa dambana at ihinagis sa lupa. Biglang kumulog, dumagundong, kumidlat at lumindol. Darating ang araw na maramdaman natin sa buong sanlibutan ang pinakamalakas na ugong ng kulog at kidlat na di pa naranasan ng sinuman sa ibabaw ng lupa. Mababasa natin ito sa Revelation chapter 16 verse 17 to 18 at ganito ang nagkasulat. Pagkatapos nito, ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid at may nagsalita ng malakas mula sa tulong nasa templo. Naganap na, kumidlat, kumulog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa nang likhain ang tao dito sa lupa. Sa panahon natin ngayon, marami ng pangyayari ang nagaganap saan mang panig ng mundo na may kinalaman ang malakas na kulog at kidlat. Mas madalas na nating nararamdaman ang malalakas na kulog at kidlat. Ito'y dahil ang mga kulog at kidlat ang siyang nagsasabi sa atin kung ano ang kaganapan na nangyayari doon sa langit. Mababasa natin sa Revelation chapter 11 verse 19 ang ganito. At nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan sa loob nito. Pagkatapos ay kumidlat, dumagundong, kumulog, lumindol at umulan ng batong yelo. Mababasa rin natin sa Revelation chapter 4 verse 5 to 6 ang ganito. Mula sa trono ay gumuguhit ang kidlat kasabay ng mga ugong at mga kulog. Sa harap ng trono ay may 7 nagniningas na sulo. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono ay may tila dagat na salamin na sinlinaw ng kristal. Kahit ano pa ang sabihin natin, maniwala ka man o hindi, ito ay malapit nang mangyayari. Wala tayong takas sa parusa ng Diyos. Ang tanging paraan na lang ay magbalik loob sa Panginoon ng buong puso at pag-iisip at gumawa ng kabutihan sa kapwa. Ganito ang ating mababasa sa mga taga-Pilipos chapter 4 verse 5 to 7. Ipagaman ninyo sa lahat ang inyong kabutihan loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At maraming salamat sa inyong palaging pagsubaybay mga apo. Ako pa rin ang inyong Lukatoy. Maraming salamat. Bye-bye! Yun bang pinakamasaklap na na ayaw mo talagang ano sa buhay mo, ito talagang tamaan ka ng kidlat. So ito ngang kuryente, grabe, sobrang lakas ng impact nito.
ito pa kayang kidlat na itong kidlat ay galing talaga sa kapangyarihan ng Diyos. Okay, so yun bang kapag umuulan lang ng konti, yung napapansin nyo yan, yung umuulan ng konti tapos dumadangundong ng todo at ano, lumalabas talaga yung yung kidlat talaga. So delikado na yan, wag ka na yung lumabas na sa iyong bahay, lalo na diyan sa mga sa mga probinsya, sa mga bukid-bukid, delikado yan. So wag kang lumabas ng bahay nyo kapag ang konti ay kapag ang ulan ay konti lang, tapos yung sabay sunod-sunod ang pinakamalakas na dagundong ng kulog at kidlat. Yun nga una kapag kapag nakarinig ako ng dagundong sa langit, sabihin ko na parang digmaan sa langit, parang may gera sa langit, no, di ba? Kapag kapag nakarinig kayo ng mga ng kulog sa langit, parang may gera. Yun pala ang ibig sabihin nun. Yun pala ang para talagang may nangyayari doon sa langit na hindi natin alam. So ito pang sa laot, pinto ang pinakadelikado talaga sa laot, lalo na kung may dala kang kutsilyo. Siyempre tatamaan ka talaga doon, kasi kadalasan ang kidlat doon tumatama sa sa gitna ng dagat eh. Okay, so tama naman talaga yung tinuro ni ang nakasulat dito sa Biblia na kapag may kulog at kidlat, dasalan talaga. Dasal, ganyan lang. Kasi ang diyan, ang kumukontrol diyan ay ang Diyos na siyang lumikha sa atin. Okay, so napakaganda ng ng explanation ni Lolo Kakoy, tungkol sa propesiya ng pinakamalakas na kulog at kidlat. At salamat po sa inyong panonood mga kapatid, at magbabalik tayo sa susunod na ating reaction video. Maraming salamat, pagpalain kayo ng may kapal, at peace out.